Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's is tuparin ang mga utos ng Diyos sa anak para maging kalugod-lugod tayo sa pagmamahal ng ating Diyos, amang nasa langit na buhay na naghihintay lang sa atin ng pagbabago natin at pagsisisi natin. Tayo mga tao, kailangan natin magsisi sa ating mga nagawang kasalanan dito sa ibabaw ng mundo at tuparin natin yung mga utos ng Diyos anak para sa kanyang Diyos Ama. Kasi kapag minamahal natin yung ating Diyos Anak, ay minamahal na rin natin ang ating Diyos Amang nasa langit na buhay na parating nakagabay at nakabantay sa atin. Ang Diyos Ama laging hinihintay lang tayong magbago sa mga kasalanan nating gawa dito palagi sa lupa. Kasi kung ikaw isang taong masama, hindi ka nagbabago, ay tsak na tsak, maliligaw ka ng landas. Nandiyan yung pag-aadik, paninira mong puri, paggawa mo ng kasalanan, pagpatay, pagsisinungaling, pagnanakaw, pakikiapit, pangangabit, paninirang puri, pambubuli sa social media, lahat ng mga masasamang gawa, ginagawa mo. Kasi nga wala kang Diyos Ama sa pagkatao mo, wala kang Diyos. Pero kung may Diyos ka at tinutupad mo lahat ng mga utos ng ating Diyos Anak, para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos Ama natin nasa langit na Ama ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Yun lang pang gusto ng ating Diyos Anak na tinubos niya tayo sa ating mga pagkakasala. Pinako siya sa krus para matubos niya tayo sa ating mga nagawang kasalanan dahil ang ating ama't ina sinumpa ng ating Diyos Ama na gumawa kasi sila ng kasalanan sa paraiso sa Eden. Kaya kinain nila kasi yung fruits na pinagbabawal. Kaya kung anong kasalanan ng ating ama't ina, siya rin kasalanan natin nununuan hanggang sa ngayon sa bagong generation. Kaya tayo, bago pa tayo sinilang sa mundo ito, makasalanan na tayo. Kaya nandiyan si Jesus, inalay niya ang kanyang buhay, binigay ng Ama ang kanyang anak, pinakamamahal ng anak na si Jesus Christ, para magsakripisyo, para ialay ang buhay niya para sa ating mga tao. Tayo mga tao nakasalanan, kaya tayo dapat gumawa lang tayo ng kabutihan para sa ating Diyos Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Kasi kapag gumagawa tayong kabutihan, ginagabayan tayo ng Diyos Espiritu Santo at nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos Anak, lalong-lalo na sa ating Diyos Amang nasa langit na naghihintay lang ng ating mga pagsisisi. Ang Diyos Ama natin ay kahit kailan hindi siya gagawa ng anumang mali o anumang na ituturing kanya na iba. Hindi. Mahal na mahal tayo ng ating mga Diyos. Diyos Ama natin, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.